Hello, church. Good evening, everyone. Welcome to His Life TV. I am Trisha from Wildfire, the youth ministry of His Life City Church, the church that loves God, makes disciples, and impact our world. For our first-time guests po, welcome, and we'd like to share how we know what real love is. It says in 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. As a church who love God and love people, let us share this live stream to our friends, family, and co-workers. Let us spread the gospel by sharing this link. Tag na po natin sila, tag our friends, families, our kabarangay po, tag na po natin sila. And also, we'd like to know where you are watching from, whether here in the Philippines or sa amang panig po ng mundo. Drop a comment and engage with us throughout the celebration. We'd also like to keep you posted. Follow us on social medias, Facebook, Instagram, YouTube, and even on X. To prepare our hearts for worship, I'd like to read this verse from Psalm 146, verse 1 to 2. It says here, praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Let us pray po. Lord, we honor you. We glorify you today. May you be pleased in our worship. May our whole being praise you today, O Lord. Speak to our hearts, move in our midst, and let everything that we do bring glory to your name. We love you, Lord. We honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. Let's quiet our hearts and prepare to worship the Lord. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains and freed my soul. And for the first time we sing, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life.
praise your name. Oh, we're so grateful, Jesus. We give glory to you. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. I believe in the blood of Jesus that washes white as snow. I believe that the power of the gospel still makes a broken whole. I believe that the curse of sin was broken when they rolled away that stone. I believe, yes, I believe, I believe. As I bow before you, Lord, I will rise in confidence. I can see your goodness, Lord, in the land I'm living in. No matter where I go, no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. Sing this with us, church. I believe that the walls will start falling when we fall down on our knees. I believe that the lame will go walking and the blind are gonna see. I believe that the gates of hell will tremble when the church begins to sing. I believe, yes, I believe, I believe. As I bow before you, Lord, I will rise with confidence. I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. No matter where I go, no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. Sing it to the daughters, sing it to the sons, to every generation. Look at what the Lord has done. Sing it to the darkness, that the night has come. Sing it to the nations. Look at what the Lord is singing. Sing it to the daughters. Go sing it to the sons. Through every generation. Look at what the Lord has done. Sing it to the darkness. The night has come. Go sing it to the nations. Look at what the Lord has done. Oh, look at what the Lord has done. As I bow before you, Lord, I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in a land I'm living in. No matter where I go, no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in a land I'm living in. As I bow before you, Lord, I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in a land I'm living in.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Great and awesome God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning
And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and Salamat po, O Diyos, aming Ama. Pinagpapala ka po namin at tinadakila. Tunay, O Diyos, kayo lang ang Panginoon sa buong langit at buong sangsinukob. Kayo po ang Alpha at ang Omega. Kayo ang pasimula at hangganan ng aming mga pananampalataya. Kayo po ang pastol ng aming mga kaluluwa. Kayo po, O Diyos, ang aming Ama na sobrang mabuti. Hindi po kami kahit kailanman nagkulang dahil sobra po kayo sa pagkalinga sa amin. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, kayo ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon, kasabay ng pagbuhos ng ulan, ibuhos mo po ang inyong diwang banal sa aming mga puso. Masambakan namin sa Espiritu at katotohanan dahil karapat-dapat ka po ng lahat ng ito. Kahit minsan, hindi nyo kami iniwan o pinabayaan man. Kaya dalangin po namin, katagpuin nyo kami sa personal na paraan. Diwang banal, akayin nyo po kami sa inyong kalooban at patuloy nyong hubugin ang larawan ni Kristo sa aming mga buhay. Sa inyo pong papuri, sa inyong pagsamba, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Come on. Come on, church. Give Him praise. Hallelujah. Come on, give Him praise. Jesus. Oh, put those hands together and let's make a joyful noise. Jesus. You deserve our praises, oh God. You are the one that is high and lifted up. You are forever enthroned in the heavens. Jesus! Come on, give Him praise. Hallelujah! Oh, you are mighty to save, oh God. You are mighty to save, oh God. Oh, Rabba Satra Handere Rebe Sente Rabba. Ikatra Rabba Sera Rabba Hantaya Rabba Sante Rabba. Ikotoro Rabba Sondera Rabba Ikataya Rabba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord. We give you honor. In Jesus' name. Amen and amen. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po ng excited sa salita ng Diyos ngayong umaga ay magsabi po ng Amen. Right? Agad-agad po, nais kung tingnan natin ang ating talata ngayong umaga. Sabi po ng unang pangkat 15, talatang 12, from the New Living Translation, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. For the last few Sundays po, we've heard inspiring messages from the series of Pastor Anthony na kung saan tinuruan po tayo about the privilege of worship, the power of prayer, and the priority of the Word of God. Last Sunday, we were called to be filled with the Spirit of God. Whenever we hear the Word of God, it produces faith in us. That faith must be activated for us to be transformed by it. And what propels our faith into action? What gives sense to our believing? Obedience. Precisely because without which, wala pong gamit o pakinabang yung lahat ng ating pinapakinggan dito o pinapaniwalaan. Kung hindi naman natin ito ipinamumuhay. Lahat po na nakakasunod magsabi ng Amen. Sabi ko nga, mahirap sumunod kapag hindi tayo naniniwala. Pero kapag tayo ay naniniwala, madali
ang sumunod. Tayo pong lahat ay minsan pang manalangin. Banal na Espiritu, kinikilala po namin kayo bilang aming tagapagturo. We acknowledge you, we appreciate you, and we allow you to break the word in our midst and speak to us in a personal way. Abutin niyo po kami kung nasan kami sa aming relasyon sa inyo at kayo magpala sa amin. Bless your people, God. Bless your word. Bless your servant. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Okay? Ngayon pong umaga, pag-usapan natin ang paksang ito. Let's talk about obedience. Ang lahat po ng mga obedient, magsabi ng amen. Ang lahat po ng mga obedient, magsabi ng amen. Pwede pong tingnan ng inyong katabi at sabihin sa kanya, mukha kang obedient today. Alright. So, bago po tayo pumalaot, please allow me to define the term obey. At tingnan po natin ang ibig sabihin nito mula sa salitang Hebreo at tingnan din po natin sa salitang Grego. The Hebrew word often translated as obey is shama. Everybody say shama. Ang ibig po sabihin ng shama means to hear, to listen, or to give heed. And in biblical context, it often implies active listening to and acting on instruction or command, ultimately leading to obedience. Yun daw pong shama, ang ibig sabihin niyan ay makinig at aktibong makinig na may intensyong sumunod. Lalo na sa mga pinag-utos ng salita ng Diyos. Marami po sa atin, hindi tayo marunong makinig. Kasi nagsasalita pa yung kausap natin, nag-iisip na tayo ng isasagot. Ang tawag po doon, hindi shama. Ang tawag po doon, shamal. Okay? So, dapat po hindi tayo suma-shamal. Okay? Dapat po tayo ay suma-shama. Nakikinig po tayo para makasunog tayo ng tama. Okay? So, meron din po, yun daw pong noun ng salitang obey. Yung po kasing obey ay verb. And the noun is obedience. Yun daw pong obedience ay nanggaling sa salitang mis-shamat. Ang ibig sabihin po niyan is to obey or to comply or to submit, na madalas po ang konteksto niyan ay pagsunod sa mga inuutos ng Diyos. Okay? So, ang Hebrew, shama. Ang Greek naman po ay nanggaling sa salitang hypakoi. Okay? Yung pong hypakoi ay compound word na binubuo ng dalawang Greek word ng ibig sabihin from the word akoo, to hear, and the word hypo, beneath. Okay? Ang obedience daw po na binubuo ng dalawang salitang yan, literally ang ibig sabihin, akoo, to hear, hypo, beneath, ibig sabihin, nagpapailalim ka doon sa narinig mo. Literally, ang obedience po is submission to what we have heard. Or, ang obedience po is a response to someone speaking. Dapat daw po tayo ay tumutugon. Ang obedience o pagsunod ay kasing kahulugan ng pagtugon dun sa nagsasalita. This refers both to earthly or divine speaker as the Lord's voice. Ang obedience po sa buong Biblia, ito ho yung pundasyon ng katotohanang itinuturo ng salita ng Diyos. This encapsulates the believer's response to God's authority through faith-driven obedience as is modeled perfectly by the Lord Jesus Christ. Yun daw pong pagsunod bilang katuruan ng Biblia, ito daw po ay yung pagtugon ng mananampalataya sa otoridad ng Diyos kung paanong ganap na iminodelo ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Yung salitang obedience na ginagamit sa Biblia, ito po ay naglalarawan sa pagsunod ng mananampalataya sa Diyos, pagsunod ni Kristo sa Diyos Ama, at dun sa pangkalahatang konsepto ng pagsunod o pagpapasakop dun sa mga rightful authority. When we say rightful authority, kasama po dyan ang mga magulang, ang mga pastor, ang mga leader, ang mga nagpapatrabaho, o
or eventually ang mga asawang lalaki. It is emphasizing the importance of following the divine commands and living in accordance with God's will. Ang katotohanan po ng pagsunod ay sentro ng mga tinuturo ng Biblia, lalo na po pagdating sa relasyon ng Diyos at ng mga mananampalataya. Ang lahat po ng mananampalataya magsabi ng Amen. Ang lahat po ng mananampalataya magsabi ng Amen. Ang lahat po ng mga sumusunod na mananampalataya magsabi ng Amen. It's one thing to be a believer and it's another thing to be an obedient believer. Dahil po kasi sasabihan the born again la, no man tutuki, masyas la buntok. Pasensya na po, medyo that is French. Subtitle. Okay? Marami po kasi nagsasabing Kristiyano sila, mananampalataya, pero hindi sila nag-uobey. Yung sarili nila sinusunod nila. Pinapairal nila yung tigas ng kanilang ulo. It is not merely, yun daw pong obedience, it is not merely a passive listening, but an active response to God's word and command. Ang pagsunod ay hindi lang basta pakikinig, kundi aktibong pakikinig at pagsunod sa pinag-uutos ng salita ng Diyos. This obedience is rooted in faith and love. Dapat daw po yung ating pagsunod ay nag-uugat sa pananampalataya at sa pagmamahal. Sa totoo lang po, katulad ng nasabi ko kanina, madali ang sumunod kapag naniniwala ka. Pero kapag hindi ka naniniwala, mahirap sumunod. Obedience should be rooted on our faith and love. Kapag po na born again tayo, naniwala tayo sa Diyos, nakatagpo natin ang Panginoon, ang daling sumunod. Are we following? At mas madaling sumunod kapag mahal mo yung nag-uutos sa iyo. When we love God, it is easier to obey. Kaya nga po sa mga Encounter God weekends, kapag itinuro na yung God's fatherly love, kapag ang isang Kristiyano nababad na sa pagmamahal ng Diyos, madali para sa kanya na umamin sa kanyang kasalanan. Madali para sa kanya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Why? Because finally, the believer is soaked in the love of God. And when you love God, you encounter God, your obedience is rooted in faith and love. Ang lahat po na nakakasunod, magsabi ng Amen. This obedience is rooted in faith and love, reflecting a heart transformed by the Holy Spirit. Yun daw pong mananampalataya na binago ng banal na Espiritu, yan po yung sumusunod mula sa pananampalataya niya at sa puso. Sa Romans 1 verse 5, si Pablo po nagsasabi siya ng yung tinatawag na obedience of faith among the Gentiles. Hina-highlight niya na ang natural fruit daw po ng ating pananampalataya, ang natural na bunga, ang palatandaan, ang larawan ng isang taong nananampalataya ay yung kanyang pagsunod. Don't tell me how great is your faith if you don't obey. Let me see your faith by your obedience. Amen? Amen. True faith naturally results in obedience to God's command. The natural fruit of our faith is obedience. Ang lahat po ng gustong sumunod dahil naniniwala sila, magsabi ng Amen. Romans chapter 1 verse 5, through Christ, God has given us the privilege and authority as apostles to tell Gentiles everywhere what God has done for them so that they will believe and obey Him, bringing glory to His name. Palagi po itong magkatuwang. Hindi ho pwedeng paghiwalay. Once you believe, the natural fruit of that, you will obey. Kapag naniwala ka sa mabuting balita, ang kasunod noon, susunod ka. Are we following? Ang pinupundasyonan ko po ngayong umaga ay yung katotohanang magkatuwang po palagi yung pananampalataya at pagsunod. Believe and obey. Similarly, sa Romans 5:19 po, yung obedience ni Christ ang naging dahilan kaya ho tayo pinatawad ng Diyos. On the same context, yung disobedience ni Adam ang naging dahilan kaya tayo naging makasalanan. Are we following? So, dahil nagkasala yung ating unang magulang, tayong lahat na sumunod naging makasalanan. Pero yung ating pangalawang magulang, si Jesus Christ, nung sumunod siya sa Diyos Ama,
tayong lahat nagkaroon ng pagkakataon para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Let me read. Romans 5:19 from the New International Version says, "For just as through the disobedience of one man that many were made sinners, so also through the obedience of another man, which is Christ, many will be made righteous." Kaya nga po, sa totoo lang, ang pagiging Kristiyano, ang palatandaan po niyan, nandun sa pagsunod. Hindi yung nandito ka o kaya may ginagawa ka, ano man yung ginagawa mo, ang tanong palagi ay, yan bang ginagawa natin ay bunga ng ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Si Kristo po, iminodelo niya sa atin ang napakagandang larawan ng pagsunod. Listen, Philippians chapter 2. "And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross." Tayo po, hindi pa natin ikakamatay yung inuutos sa atin. Kung makapagreklamo tayo, wagas. Wala naman pong iuutos sa atin na ikakamatay natin. Kung ano man ang inuutos ng magulang natin, ng asawa natin, o ng mga leader natin, kung hindi mo yan ikakamatay, gora lang, sunod lang. Bakit? Kasi ang Panginoon nga, sumunod siya hanggang sa kamatayan. Jesus is giving us the perfect picture kung paano ang sumunod. Ang Philippians chapter 2 po, ito yung ultimate act of obedience. Pinapakita sa atin na tayo bilang mga Kristiyano, makasunod tayo sa ganong klase ng pagsunod. 2 Corinthians 10 verse 5 from the New King James Version, ang sabi po, "Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of Christ, bringing every thought captive to the obedience of Christ." Dapat daw po sa pagsunod, yung ating kaisipan, yung ating puso, binibihag natin ito at ipinapasakop sa pagiging Panginoon ni Kristo. Anong ibig sabihin nito? Ini-emphasize po dito ni Paul yung importansya na ang pagsunod dapat kasama yung puso at isip. Yung kapangpangan naman wanda, itang tinukiyapin ala naman king lubno. Again, that's a French, which means sometimes when we obey without our inside. Sumusunod tayo nang wala sa loob natin. Sumusunod tayo na, para ang tawag po yan, dyan ay defiant obedience. Gaya po halimbawa, no? Sabi nung teacher sa kanyang mga estudyante, okay class, take your seat. Naupo po lahat ng estudyante. Kaya lang, yung isang estudyante, nanatili siyang nakatayo, hindi siya nakaupo. Tinawag siya ng teacher niya. Sabi niya gano'n, "Lily, take your seat." Napilitan ho si Liling maupo. Tapos, sabi ni Lily sa kanyang teacher, "Teacher, I am standing, but inside, I am still standing." Ay, tama ba? Hindi. "I am sitting, but inside, I am still standing." Ganun daw po minsan tayo. Yung sumunod tayo, pero sumunod tayo for the sake of obeying, hindi tayo sumunod ng buong puso at ng buong pag-isip. Sa ating po mga magulang, kapag inutos natin yung ating anak at sumunod na nakasimangot, ano pong pakiramdam natin? Yung may mentuyapin pero makasimang, "Ako naman, kumutos na lalo, ako naman. Diba? Parang ang sama-sama ng loob mo. Yung sumunod nga, pero masama ang loob. Pero yung sumunod siya na nakangiti, pagbalik niya, palagay ko, mabibigyan mo siya ng 100. Diba? O may nga pa-amen ka pa kasi, diba? Iba ho kasi, kaya ho sabi ng Bible, ang pagsunod, no? Obedience involves the mind, the heart, aligning one's entire being with God's purposes. So ang katuruan po ng obedience sa Biblia, tinatalakay din po nito yung obedience ng mga anak sa kanilang magulang. Let me read Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Sabi po dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Pastor, naman po Kristyanima ako. Andiyan nga Kristiyano. Hindi naman sinasabi dito, Kristiyano o hindi. Sabi ng verse 2, "Honor your father and mother." Naman po kasi ka-honor-honor itatangkuhan. Ay hindi po
pinag-uusapan kung ano ugali ng tatay mo. Ang pinag-uusapan dito, ikaw bilang anak, igalang mo ang iyong nanay at tatay. Amen. Sabi po dyan, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, verse 3, that it may go well with you, that you may have long life on earth. So ibig sabihin, meron pong pagpapahalaga ang Diyos sa relasyong pagsunod sa pagitan ng magulang at ng anak. Sa relasyon naman po ng employees and employer. Yan. Ina-address din po ito ng Biblia. Sabi po ng Colossians 3:22, servants, obey your earthly masters in everything you do. Try to please them all the time, not just when they are watching you. Ayan. At yung bossing, samasan nyo, sipagan nyo. Pag nandyan si boss, lahat may aids. Anong aids? As if doing something. Pero sa totoo lang, wala namang ginagawa. Kunwari, nakahawak sa walis pag nakikita ni boss. Pero pag wala na si boss, nakasandal na lang kasama ng walis. Okay? So ang obedience po, it is not only when we are seen. We obey whether no one is seeing us. Amen? Sa mga nakikipagtrabaho po. Alright. Dinidiscuss din po ng Biblia ang pagsunod sa relasyong mag-asawa. Wait, there's more. Pero yun lang pong isang babanggitin ko. Sabi po ng Colossians 3:18, wives, obey your husband. Tapos na po tayo, gandun lang. Ang lahat po ng wives, magsabi ng amen. Ay, parang masama loob nila. Ang lahat po ng wives, magsabi ng amen. Talagang elabisa. Sabi po, wives, obey your husband. That is the right thing to do because you belong to the Lord. Alam niyo po, mga husband, para madaling mag-obey yung mga wives, yung sweldo natin, ibigay natin sa kanila. O tamo, nag-amen kahit hindi ko pinapa-amen. So, pinapakita po nito na ang obedience, meron po siyang mas broader social implication sa ating mga buhay. Whether yan ay sa Diyos at sa atin, sa magulang at sa atin, sa trabaho at sa atin, sa asawa at sa atin, napaka-importante po ng obedience. Application time. Sabihin po natin, application time. What happened when we practice obedience? What happened when we obey? Tatlo lamang po ito. Una, there is blessing in obedience. Amen? Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sa totoo lang po ang kwento ni Abraham bilang ama ng ating pananampalataya, because of Abraham's faith, he obeyed God and God blessed Abraham. Basahin po natin ang kanyang kwento. Genesis 22, verses 16 to 18 from the New International Revised Version. Sabi po ng verse 16, he said, I am giving you my word that I will bless you. I will bless you because of what you have done, announces the Lord. You have not held back your son, your only son. Verse 17, so I will certainly bless you. I will make the children born into your family as many as the stars in the sky. I will make them as many as the grains of sand in the seashore. They will take over the cities of their enemies. Verse 18, all nations on earth will be blessed because of your children. Pansinin niyo po, last statement. All these things will happen because you have obeyed me. Naging pagpapala si Abraham, naging pagpapala ang salinlahi ni Abraham dahil si Abraham mula doon sa kanyang paniniwala, sumunod siya sa Diyos. Abraham, out of his faith, he obeyed God. And because he obeyed, God blessed him. Ito po ang mabuting balita. Nung pagpalain ng Diyos si Abraham, yung pagpapala ng Diyos, hindi lang nanatili kay Abraham. Okay? Because Abraham obeyed God, God blessed Abraham, and the blessing does not stop on Abraham. It transcends to his descendants. Kaya nga ho nagkaroon ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob.
Ang pagpapala na ibinunga ng pagsunod ni Abraham, dumaloy hanggang kay Isaac at hanggang kay Jacob. Which means, let me tell you this revelation. Ang pagsunod mo sa Diyos ngayon ay pagpapala ng anak mo bukas. Come on! Come on! We have to understand po, from Genesis 24, pinagpala ng Diyos si Abraham. Pagdating po ng Genesis 26, 4 chapters after, sabi po ng verse 2, Genesis 26, the Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay there for a while. I will be with you and give you my blessing. I will give all this land to you and your children after you, and I will keep my word that I gave to your father Abraham." Nakita niyo ho? Ang pagsunod natin ngayon ay pagpapala bukas ng ating mga anak. Verse 4, I will make your children after you as many as the stars in the sky. I will give them all these lands. All nations on earth will be blessed because of your children. Verse 5, I will do all these things because Abraham obeyed me. Sa totoo lang po, please listen, and I want you to take this to heart. The blessing of our obedience will transcend to our descendants. Yung pagpapala ng ating pagsunod, dadaloy hanggang sa ating mga kaapu-apuhan. That's why if your concern is the future of your children, if your concern is to protect the future of your children, start obeying God today. Dahil ang pangako ng Diyos, sila na nagmamahal sa akin, pagpapalain ko ang kanilang salinlahi na hanggang sa ikasampung salinlahi. So I challenge you today, embrace the passion to obey. Obey God. Alam niyo po, sa totoo lang, let me add another person. Si Joshua. Si Joshua po ang pumalit kay Moses. Si Moses ang nag-lead sa buong bansang Israel. At si Joshua bilang understudy niya, sobrang obedient si Joshua kay Moses. Nung wala na si picture si Moses, si Joshua ang kinausap ng Diyos. At ito ang bilin ng Diyos kay Joshua. This promise is not only for Joshua, but all who wants to obey. Sabi po ng Joshua chapter 1, verse 7 and 8, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Okay? Pansinin niyo po. Ang sabi ho doon, be strong and very courageous. Bakit kailangan pangunahan ng mga salitang be strong and very courageous bago sabihin, be careful to obey? Dahil sa totoo lang po, minsan, o gawin na nating madalas, hindi madali ang sumunod. Sometimes you need courage to obey, especially when there is peer pressure. Ika naman Mars, miminom na kayo nga, ika na nga miminom. You need that courage to obey your conviction. You need that courage and be strong to obey the Lord. Especially when your decision is not popular. When the crowd is not standing with you. You need the courage to be strong, to obey carefully all the instruction of the Lord. Madali ang sumunod kapag ang instruction, tayo, upo, kain, subo, lunok, tulog, madaling sumunod. Pero kapag ang instruction, magpakabanal, mamuhay sa katwiran, umiwas sa kasalanan, ibang usapan na. There, we need courage. We need to be strong so we can obey carefully. Tuloy po natin. Sabi noon, be strong and very courageous, be careful to obey all the instruction Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to right or to left. Pakinggan niyo po ako. Ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi natin binabaluktot ang salita ng Diyos pakanan or pakaliwa ayon sa ating sitwasyon. We don't explain the Word of God according to our situation. We let the Word of God
define our situation. Hindi ho natin binabaliktad ang ibig sabihin ng salita ng Diyos para ma-accommodate yung gusto natin. Kaya nga ho sabi dito, no, careful in obeying. Kapag ginawa ho natin yon, context, basahin po natin ang buo. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instruction Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the left or to the right or to the left. Then, everybody say then. Sa Tagalog, kung magkagayon. Ang ibig sabihin, pagkatapos mong ginawa ang lahat ng ito at magkagayon. Sabi diyan, then you will be successful in everything you do. Baka ho kaya walang tagumpay sa lahat ng mga laban natin sa buhay. Baka hindi tayo totoong sumusunod. Mukha lang tayong sumusunod, pero hindi tayo maingat na sumusunod sa lahat ng inuutos ng Diyos. Verse 8, study this book of instruction continually, meditate on it day and night. Ano po sabi diyan? So you will be sure to obey. There's such thing as sure obedience at doubtful obedience. Yung iba sumusunod atras abante, susunod magdududa, susunod magdududa, susunod lamila ko king lugar da. Bakit? Kasi atras abante la. As sabi po ng Biblia, so you will be sure to obey everything written in it, only then you will prosper and succeed in all you do. Two things po. Yes, there is blessing in obedience, but not just obedience, careful obedience. Sure to obey. Amen? Ang lahat po ng gusto pang sumunod, magsabi ng amen. Pangalawa po, one, there is blessing in obedience. Two, there is wisdom in obedience. Meron pong talino, dunong sa mga taong sumusunod. Ano pong kabaliktaran nun? Ang hindi sumusunod, mangmang. Okay? If there is wisdom in obedience, the same thing is true. There is foolishness in disobedience. This is a byproduct of Proverbs 3, 5, and 6. Ang sabi po ng Proverbs, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Yun po yung totoong wisdom. Sa lahat ng lakad natin sa buhay, kilalanin natin ang Panginoon. Huwag tayong magdidesisyon na wala ang kalooban ng Diyos sa atin. Pastor, kailangan ko na po mag-decide. Deadline na po. Nape-pressure na ako. All the more that you don't need to decide. Madalas po, when we make decision out of pressure, pumapalpak tayo. When we need to make decision, we have to seek God. At kung anong sabihin ng Diyos sa atin, sumunod tayo. When we obey, that will produce wisdom and will bless our decision. Sabi po ng James chapter 1 verse 5, if anyone lack wisdom, let him ask of God who gives generously. Pero hindi po sapat yung hihingi ka lang. Kasi kapag nagbigay ang Diyos, merong instruction. You need to follow the instruction and then the wisdom will come to us. Amen? Amen. When we obey God's instruction, it gives us wisdom to live by. Now, kapag sinunod po natin ang salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng karunungan sa atin na dapat po nating ipamuhay. Wisdom to guide us in all our decision making. I don't know who among us today that you need to make decision, but let me tell you this, before you make that decision, whatever it is, relational decision, job decision, health issue decision, before you make that decision, pray to God na bigyan ka niya ng direction sa decision mo. At kung ano man ang instruction ng Lord sa iyo, obey. Amen? Sample, you are praying for God to give you wisdom to your health. Sabi ng Lord, anak, gusto mong maging malusog, iwas sa matamis, iwas sa mataba. Lord, manyaman eh. Tsaka kayong live group pa na itin dadalada. O, kumusta?
ano, susunod ka? O susundin mo yung ng tiyan mo? Okay? There is wisdom in obedience. Sunod tayo dun sa instruction ni Lord at marirealize na lang natin na yung pagsunod natin sa Diyos ang magbibigay ng wisdom sa mga decision natin. One time po, merong isang lalaki, dinidiscuss niya yung fragility of many marriages with his girlfriend. Sabi niya sa girlfriend niya, magpapakasal ba tayo talaga? Sabi niya, kasi marami akong alam na nagpakasal, ang daming issue na pinagdaanan ng kanilang kasal. Tapos sabi niya sa girlfriend niya, what if isang araw paggising mo, hindi mo na ako mahal? Alam niyo po, sabi ng babae, she immediately responded, there is always obedience. Huh? When the emotions of love gets out of the window, the obedience to your commitment to love one another sticks. Kaya nga ho, sa totoo lang, when you believe in God, you don't make foolish decision. You make decision with the wisdom that is provided to you when you obey God. Kaya nga, kapag on the rocks ang mga relationship, wag ho tayo magde-decide based on emotion. Let's decide on what obedience is telling us. No? Ang sabi po ng ating marital vow, in sickness and in health, for richer, for poorer, till death do us part. Kung pag wala ka nang nararamdaman, sundin mo yung marital vow mo. And that is a wise decision. Lahat po na nakakasunod, magsabi ng amen. There is wisdom in obedience. There is blessing in obedience. And lastly po, I will end up with this. Obedience activates the power of the word. Amen. Yun daw pong pagsunod, pinapaandar nito yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Karamihan po sa mga himalang ginawa ni Jesus, they are preceded by obedience to His spoken words. Lahat po ng himalang ginawa ni Jesus, bago nangyari yon, meron munang instruction si Jesus. At nung gawin yung instruction, tsaka nagkaroon ng himala. Obedience activates the power of God. Tingnan po natin ang kwento nung lalaking bulag sa John chapter 9. Sabi nung lalaking ito kay Jesus, gusto niyang gumaling. Ang ginawa ni Jesus, dumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik, at ipinahid sa mata ng bulag. Ang sabi niyo doon sa bulag, go and wash to the pool of Siloam. Sabi po ng bulag, bulag ko, pinay makanano kung may punta ka rin. Makanakingakit na, makanamanwas sana. Ganun po ba naging reaction niya? Hindi. He obeyed and find his way to the pool and did what Jesus instructed him to do. He washed his face. Pagkatapos niya naghugas ng mukha, ang sabi ng Biblia, ang bulag nakakita. What is the secret? Your faith-driven obedience. Kapag naniwala ka dun sa sinabi ni Jesus at sinunod mo yung sinabi ni Jesus, humanda ka, kasunod ang himala. Come on! Come on! Let's take another example. Peter, together with his friends, yung mga kaibigan niya mangingisda, magdamag silang nangingisda. Wala silang nahuli. Dumating si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, magpunta kayo ulit sa laot. Lord, kabukas kayong manasan, alangasan. Tapos sabi po ni Peter, pero uling sinabi mo. Yeah? Dahil sinabi mo, sige, ibababa namin ulit yung net. Let's read. Now go out where it is deeper, let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, pag sinabi mo, I let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Sa sobrang dami ng huli, mapupunit na yung kanilang lambat. Listen to me. And I want you to listen very well.
You want the miraculous to happen in your life? Begin obeying the Word of God. Because obedience activates the power of the Word. Sa totoo lang po, I do not know what promises from God you are holding right now. Maaaring may pinanghawakan kang pangako ng kaligtasan, pangako ng kagalingan, pangako ng provision. I don't know what kind of promise you are holding on from God. Or probably you haven't experienced yet our prophetic promise this year. Let me just remind you. Obedience to the Word activates the power. Amen? If you want the miraculous to happen in your life, believe it. Start obeying the Word. Tayo pong lahat ay tumayo. What happens when we obey? Blessing comes to those who obey. Wisdom happens to those who obey. Those who by faith obey, the power of the Word will be activated. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Nagpapasalamat sa patuloy na pakikitungo niyo sa amin. And Lord, at this point, we pray that you give us that passion to obey. You'd been struggling with us, Lord, with some things that you wanted us to obey. And for the longest time, we are putting it off. Matagal na po kayong nakikipagbuno sa amin sa mga ilang bagay na kailangan po naming sundin. Ang tagal po naming hindi sumusunod. Tulungan niyo po kami ngayong araw na makasunod sa inyo. Patawarin namin sila na nakasakit sa amin. We need courage, Lord, but we need to obey. Tulungan niyo rin po kaming sumunod na isuko yung mga maling relasyon. We need courage, Lord, to obey. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na yung mga kahinaan namin, mga tinatagong bisyo at kasalanan, isuko po sa inyo. Give us the courage, Lord, to carefully obey everything that you wanted us to obey. Lord, matagal niyo na pong sinasabi sa amin na tigilan na yung mga compromises sa trabaho, sa business. Give us the courage, Lord, to obey. Can we just raise our hands to the Lord right now? Sige po, magpasakop tayo sa Diyos. Sambahin natin siya. Jesus ang aking buhay, sa'yo'y iaray. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ang aking buhay, sa'yo'y iaray. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ang aking buhay, sa'yo'y iaray. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. O Diyos, ikaw lang Sa silangan ng kapuluran ay Sa pagkakataon pong ito, I would like to open the altar for everyone, lalo na po sa ating mga first-time guests. Probably you've been with us,
pero hindi pa po kayo nakapag-decide na tanggapin si Kristo bilang inyong sariling Diyos at tagapagligtas. Or probably you did in the past but some things turned sour, nalamig tayo, napalayo. Ngayon pong umaga, balikan natin ito. Sabi po ng Romans 10 verse 9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. This morning, let us go back to God. Let us confess once again our commitment to the Lord. Kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon at ibalik sa Kanya ang ating mga buhay, please join me in this simple prayer. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko, ako ay ligaw, wasak, makasalanan. Salamat po sa lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit sa pag-ampon niyo sa akin bilang inyong anak. Mula po ngayong araw, susunod ako sa inyo. Mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God po for His Word today. We were so encouraged and challenged to obey the Word. What's your highlight po? Comment them down below and we'd love to read them all and we'd love to know them all po. For our tithes and love offering, the QR codes and the bank details are now displayed on your screen. Kindly screenshot them or you can scan the QR code or copy the bank details if you are compelled to give. Once again, thank you for joining us today. See you next week for another time to celebrate the Lord and for another encounter. Right now, I'd like to turn it over to Pastor William for prayer and benediction. Raise your hands. I would like to bless you with a word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with wisdom. The Lord bless you with obedience. The Lord bless your family with favor and protection. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit,